Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa bawat pagpapagaling ni Jesus, lagi po niyang mahigpit na pinaalalahanan at pinagbibilinan na huwag ipamalita ang natanggap na kagalingan. It is always constant reminder from Jesus, huwag ipagsasabi, sikreto lamang, huwag ipapahayag. But there is something different in our gospel this evening. Kung dati sanay tayong pinapasikreto ni Jesus, pero ngayon, inutusan ni Jesus ang lalaking ketongin magpakita sa mga pari upang magpatotoo na ang kanyang ketong ay gumaling. There must be a reason why Jesus had to tell the leper to show himself to the priest. Inuutos ni Jesus na magtungo sa pari upang mapatunayan na siya'y magaling na sa kanyang karamdaman. Nang sa gayon, bakit? Matanggap na siya sa pamayanan. Hindi na siya aayawan. Hindi na siya lalayuan. Hindi na siya makakaranas ng pandirihan. Sapagkat noong panahon ni Jesus, ang taong may ketong ay isa pong outcast. Inaayawan po siya ng maraming tao. Sa katunayan, noong panahon ni Jesus, nabasa ko, ang isang taong may ketong, kinakailangan niyang laging sumigaw. At anong kanyang dapat isigaw? Paparating ang isang ketongin. Paparating ang isang ketongin. Nang sa gayon ng mga tao, kapag nalaman siya'y paparating, lalayo upang hindi mahawa, upang hindi malapit. Pangalawa, itinuturing na isang makasalanan ang isang taong nagkaketong. Para po sa mga kultura ng mga Hudyo, ang sakit ay isang pagpaparusa ng Diyos. Ang ketong ay para lamang sa isang taong labis-labis ang kasalanan. Kaya kung ating titignan, ganoon na lamang po siguro yung kasiyahan ng taong may ketong na pinagaling ni Jesus sa ating kwento. Ipinamalita po niya, ikinuwento yung natanggap na kagalingan mula kay Jesus. Sapagkat kung ating titignan, hindi lamang po siya gumaling ng pisikal. Bagkus ibinalik din po ni Jesus ang kanyang nawasak na pagkatao. Dahil sa kawalan ng pangunawa, dahil sa kawalan ng pagtanggap mismo ng kanyang kapwa. Pangalawa, ibig ipasikreto ni Jesus sa mga pagkakataon ang pagpapagaling sapagkat hindi niya ibig na matanto ng mga tao na siya'y tagapagpagaling lang. Na si Jesus ay tagagawa lamang ng himala. Kundi ibig ni Jesus maunawaan ng mga tao, hindi lang yan ang kaya kong gawin. Hindi lang magpagaling ang misyon ko. Kaya nga po ngayong gabi, mga minamahal ko mga kapatid, no? Alam nyo, very timely yung ebanghelyo sa nangyaring sunog sa 3 barangay ng ating pamayanan. No? Kwento ko lamang po. Simula po kaninang umaga, no? Talagang nagtungo ako ng barangay, kinausap ang mga chairman, upang makita ko ng personal ang mga kaganapan. At alam niyo ang sunog na ito, nagbukas po sa akin ng isang medyo malungkot na katotohanan. Ano po yun? Pumunta po ako doon, naka-shorts lang, naka-t-shirt, nag-jacket. No? Yung ibang mga tao, kahit po naka-jacket ako at naka-hood, nakilala po ako. Uy, Father! Pero alam niyo mas marami po yung mga tao na hindi man ako kakilala. Ano po yung punto ko? Marami pa talaga tayo mga kababayan na hindi naman talaga napasok ng simbahan. Marami talaga tayo mga kaparokya, 1 taon na po yung aking pagmumukha, hindi pa ako nakikilala. Pero alam niyo, nabago po yung sitwasyon nung magdala po kami ng almusal at tanghalian. Natutuwa ako, i-flex ko lamang po, yung parokya po natin ang siyang una nagdala ng pagkain. At yung mga taong daan-daanan ako nung umaga,
tuwang-tuwa po sila, Father, salamat sa sopas. Parang gusto ko pong sabihin sa kanila, hindi lang po sopas ang kaya kong ibigay. Nakalulungkot, yung pagtatagpo po namin ng aking mga parokyano nangyari sa gitna ng isang trahedya. Gayong pwede ko po silang makilala kahit walang sunog. Gayong pwede po kami makapagkwentuhan kahit hindi sa loob at sa gitna ng paghihirap. Mga minamahal ko mga kapatid, no? Hindi po nangangahulugan na kaya nasunog ang ilang barangay sapagkat sila'y makasalanan. Hindi. At lalo hindi ito isang panggising. Naniniwala po ako, hindi gagamit ng Diyos ng sunog para paalalahanan ng mga taong magsimba. Kaya wag na wag niyo pong sasabihin iyon dahil hindi ho tama. Ang karanasang ito ay isang karanasang lamang magpapagising sa atin na ano? Kailangan ko ang Diyos. Kwento ko lamang po, meron pong matutulog dito ngayon sa taas. Itago natin sa pangalang si Sir Beray. Alam ko po, dalawa lamang sila ng kanyang mister. Siya at yung kanyang mister. Sabi niya, Father, 6 po kami. Sabi ko, di ba dalawa lang ho kayo? Wala naman kayong anak. Ay, Father, kasama po si ganyan, kasama po si ganon, kasama po si ganyan. Sabi ko, yung hindi ho nagsisimba, bawal dito matulog. Pero alam nyo, na-realize ko habang kausap ko sila, pwede naman pumunta ng simbahan dahil magsisimba. Pero sila nagtungo ng simbahan kasi bakit? Nasunugan. Ang saklap. Ang lungkot. At kagaya po ng ketong, ang ketong ay tinitira po niya yung ating nerves. Kaya ang isang taong ketong, ano po nangyayari? Walang pakiramdam. Kaya di ba ang isang taong ketongin, napuputol na pala yung bahagi ng kanyang daliri, hindi pa niya nalalaman. At sa wari ko, yung sunog na nangyari kaninang umaga, ang siyang nagbigay sa atin ng pakiramdam. May Diyos pala. Kailangan ko pala ang Diyos. Kaya kanina po, nung nagbibigay na po ako ng pagkain ng tanghalian, sabi ko, pag kumandidado ko dito, mananalo ko. At yun po yung gusto ko pong ipaalala. Hindi lamang po kanin at ulam ang kaya nating ibigay. Kaya nating ibigay si Jesus. Hindi lang po isang mangkok ng sopas ang kaya nilang tanggapin mula sa simbahan. Kaya ko po silang bigyan ng sakramento. Yun nga lang, kinakailangan masunugan upang kami ay mag-cruise ang landas at magkakilala. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, una, ibig kong magpasalamat sa mga taong una nagpadala ng kanilang tulong. Alam nyo, nakakatuwa yung mga kapitbahay po nating parokya sa Vicariate, nagpadala po kagad ng mga tulong. Yung mga tao na nag-text po sa akin na magpapadala sa GCash, tuwan-tuwa po ako na sa ganitong panahon at pagkakataon, nasusukat hindi lamang yung ating katatagan. Sa mga ganitong pagkakataon, nasusurat yung ating bayanihan. At pangalawa, there is even worse than leprosy. Nung panahon ni Jesus, wala pa pong lunas ang ketong. At kahit pa magpasa hanggang ngayon, yung ketong, meron na pong gamot. Pero magpasa hanggang ngayon, wala pang gamot sa isang pusong pinamanhid ng kawalan ng pagkilala sa Diyos. Kaya sa misa pong ito, inaaniyahan ko po kayo, ipagdasal po natin yung 430 na pamilya na naging biktima ng sunog kaninang umaga. Nawa sa harap ng ganitong malungkot na trahedya, makita nila si Jesus. Sa kabila ng ganitong paghihirap, maalala nila, hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi nakakalimot ang kanilang parokya. Kaya sa misang ito, tignan po natin yung ating sarili. Baka hindi natin kinakailangan magtungo sa Tala Leprosarium para po makakita ng mga taong may ketong.
sapagkat ang unang epekto ng ketong ng kasalanan sa ating buhay ay parang nagagawa ng ketong sa ating katawan. Pinamamanhid dahil walang pakialam. Hilingin po natin sa misang ito ang dalawang biyaya. Una, yung biyaya na magkaroon ng pakiramdam. Hindi lamang sa kapwa, kundi pakiramdam sa presensya ng Diyos sa ating buhay. At pangalawa, hingin po natin ang biyaya na sana maiayos ng ating mga kaparokya ang kanilang nawasak na tahanan, ang kanilang nasirang mga plano at pangarap sa buhay dahil sa trahedya ng sunog kaninang umaga. Amen.